Test. Huwag ko na magtanong sa kanila. Gandang hapon sa ating pong lahat. Narito po muli ako. Kamusta po kayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid na ngayon ay sumusubaybay dito sa live portion ng Bible Study Online. Kahapon ay katatapos lamang natin. Tayo tumalakay sa ilang mga pag-aaral na may kinalaman po sa pagsasaliksik at pag-aaral natin ng salita ng Diyos sapagkat ito'y napakahalaga sa bahagi po ng ating buhay. At gayon din ang kahalagahan nito sa buhay po natin. At ikalawa ay nagkaroon din po tayo ng isang portion ng comparison study na may kinalaman po sa paniniwala at stand ng Christianity between the Christianity and Muslim belief. Nagkaroon po tayo niyan. Ngayon po tayo po ay magpapatuloy at samahan niyo po ako sa ating pag-aaral gaya po ng ating nasabi kahapon at ngayon po ay inuulit ko kung meron po kayong mga nais malaman at mga katanungan sa mga subject na ating pinag-uusapan o kahit labas doon sa subject na aking tinalakay, ay sa tulong po ng Panginoon, mari po kayong magtanong at sa tulong ng Panginoon ay aking pong gagampanan na masagot po ang inyong mga katanungan sapagkat mahalaga ito. Alam natin na sa pamamagitan sa bawat katanungan ay napakahalaga po na malaman natin kung alin ang mga katotohanan na nais iparating po ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay bilang Kristiyano, tayo po ay patuloy na nagsasaliksik at nag-aaral ng salita ng ating Panginoon sapagkat ang pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon, mga kaibigan, ito po ay bahagi ng buhay Kristiyano. Hindi po natin maaaring ihiwalay ang Diyos sa buhay natin sapagkat diyan po nanggagaling ang ating buhay, diyan nanggagaling ang ating kalakasan, lahat. At tayo'y nabubuhay, tayo'y gumagalaw sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Kaya mahalaga po ito na tayo po ay patuloy na magsaliksik at mag-aral at alamin natin ang mga katotohanan sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng Juan sa Kapitulo 17, versikulo 17, ang wika ng ating Panginoon, Ama, pakabanalin mo sila sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Opo, ang salita po ng ating Panginoong Diyos ay katotohanan. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, itong katotohanan na ito ay siyang magpapalaya po sa atin sa lahat ng bagay sapagkat ang sanlibutan ito ay naalipin ng kadiliman po ng kasalanan. Tayo po ngayon ay mag-aaral, mga kaibigan. Kung meron po kayo mga lapis at papel, ihanda na po ninyo ang listahan ninyo. Sapagkat sa pag-aaral po natin ng salita ng ating Panginoon na gumagamit po tayo ng aklat, ang Biblia. Sapagkat sa Biblia po natin kukunin ang lahat ng mga katotohanan ating pag-aaralan at aalamin po natin ngayon ang mga dakilang katotohanang ipinahayag po ng ating Panginoon na ito po'y nakatala sa banal na kasulatan sa Biblia. Ano po? Ilista niyo po yung mga talata para sa inyong pag-aaral, sa inyong pong pagsasaliksik ay magamit po ninyo. At sa kunting tulong na aking maipagkakaloob sa inyo sa tulong ng Panginoon ay makabahagi man lang yung itong ating paglilingkod sa inyo na magamit nyo rin sa inyo pong mga pangangaral o pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang mga tao na naghahanap po ng katotohanan. Yan po, mahalaga po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sa lahat ng paraan po ng pagkilala sa ating Panginoon, kukunin po natin lahat sa nasusulat po sa Biblia sapagkat sa Biblia, kompleto po ang kasaysayan sa Biblia
kumpleto pag pinag-usapan po natin ang tungkol sa kaligtasan. No? Wala na hong papantay pang ibang aklat. No? Pagdating sa pag-uusap tungkol sa Diyos, tungkol sa mga kasaysayan, maging ang science, ay kumukopya rin dito po sa banal na kasulatan. Kapag pinag-usapan din natin ang kaligtasan, ang future, ay nakatala po lahat dito po sa Biblia. Kaya dito po sa banal na kasulatan, wala na pong pagkukulang sapagkat dito po sa Biblia, kumpletong-kumpleto, pakinggan po ninyo, babasahin ko po sa inyo sa isang talata po ng Biblia na ipinasulat ng ating Panginoong Sokristo sa kanyang alagad na si Juan, nung si Juan ay nasa dako po ng island of Patmos. Ganito ang pagkakasabi ng ating Panginoon kay Juan sa Kapitulo 1 ng Aklat ng Revelation o Pahayag o Apokalipsis, sa Kapitulo 1 na ang bersikulo po ay 19. Ganito ang pagkakabanggit ng ating Panginoon. Ang sabi kay Juan, isulat mo ang mga bagay na nakita mo. Isulat mo ang mga bagay ngayon, past, present, ngayon. At ang sabi pa ng Panginoon, isulat mo ang mga bagay na mangyayari sa darating, future. Kaya yung mga kaganapang mangyayari po sa darating na panahon, mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa Biblia ay nakatala na po lahat. Nakatala na po lahat dito. Ano man ang mangyayari, yung mga dumarating na mga pangyayari sa sanlibutan ito, na ngayon ay nararanasan po natin, hindi na dapat ipagkataka ito ng mga Kristyanismo, sapagkat itong nararanasan po natin ay matagal na po na nakatala sa Biblia. Pinangunahan na po tayo ng Panginoon. Para po tayo mga taong mga Kristiyano na sumasampalataya sa ating Panginoon, ay maging handa tayo unang-una sa buhay na kalagayan po natin. Ikalawa, sa darating na panahon hanggang sa dumating ang ating Panginoong Sokristo, para itong mga bagay na nababasa po natin, nalalaman natin sa Biblia bilang babala po sa atin na mga mangyayari sa darating na panahon ay paghandaan ng bayan po ng Diyos, ng mga anak ng ating Panginoon Diyos. So, kaya kapag tayo nagbabasa ng Biblia, nalalaman natin po ang lahat. At pagkatapos niyan, kapag nalalaman natin ang lahat, mga kaibigan, mga kapatid, nagiging handa po tayo. Sapagkat tayo mga Kristiyano, iisa ang ating mithiin pag pinag-usapan natin ang future. Sapagkat ang buhay po natin dito sa lupa ay may hangganan, may katapusan po tayo lahat. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Hebreo sa 9:27, kung paano itinakda sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos dito ay ang paghuhukom. Kaya, meron pong judgment day na darating. Kaya pinaghahanda tayo ng ating Panginoon, dumating man ang oras ng panahon ng ating kamatayan, mga kaibigan, tayo po'y nakahanda. Dumating man ang ating Panginoon Sokristo, nakatitiyak tayo na tayo ay nasa panig ng Diyos, meron po tayong kaligtasan. Meron po tayong part 1. Ito po yung part 1 na comparison study sa pag-aaral po natin, sapagkat itong ating pag-aaralan ngayon, ito po yung request po sa akin. Ito po ay kahilingan lamang ng ilang mga taong nagtatanong na mga nakakausap po natin. Itong part 1 na ito ay may kinalaman po sa tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Marami pong nagtatanong sa parte ng Kristyanismo at gayon din sa parte po ng ibang relihiyon na labas doon sa paniniwalang Kristyanismo. Ang tanong nila, sino ba talaga ang ating Panginoong Jesucristo? Ano ba talaga ang tunay na kalagayan ni Kristo? Sino ba talaga siya? Maski sa loob, bagamat tayo po'y gumagamit ng Biblia, bagamat meron tayong sandigan ng mga Kristiyano, ang Biblia, ganoon pa man, sa loob ng Kristyanismo, hindi pa rin magkasundo. Hindi naman dapat natin pagkatakahan yan, sapagkat, alam po naman ninyo, sinabi na ng ating Panginoong Sokristo, darating ang panahon na maraming magsisilitaw na iba't ibang uri ng mga relihiyon, na sila ay nasa loob din ng sinasabi nating Kristyanismo, nagpapakilala rin silang Kristiyano. Pero
Tignan natin yung mga pananaw na yan, pinagtatalunan nila yan. Tignan natin yung pananaw, yung talagang stand na itinuturo ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Kristo. Tatanaw din naman tayo doon sa stand ng paniniwala ng ibang relihiyon. Ang kukunin nating relihiyon muna, sa pag-uusap natin ngayon, walang iba kundi ang relihiyong Islam o ng mga Muslim. Kaya ko po ito tinatapik, mga kaibigan, sa inyo at mga kapatid, para ito'y sa kaalaman na rin nating mga Kristiyano. Sapagkat itong topic kong ito po'y kahilingan sa akin, hindi ko ito kagustuhan, ito po'y request po sa akin, ito po'y katanungan sa akin, itinatanong din ng iba nating mga kaibigang Islam, ito'y katanungan din sa kabilang panig ang mga Kristyanismo, nagtatanong sila, sapagkat sa loob ng Kristyanismo, hindi rin magkasundo ang ibang mga ngaral sa Kristyanismo na iba-iba turot pananaw nila sa ating Panginoong Kristo. At gayon din ang pananaw nitong ibang relihiyon, mostly ang Islam. Sapagkat ang Islam, may nagtanong po sa akin, sabi niya, Brother Ray, ano ba talaga ang totoo ang ating Panginoong Kristo? Siya ba talaga ang talagang nagtayo ng Kristyanismo? Siya ba ay talagang nagturo ng mga aral na idinadala ng mga Kristyanismo ngayon? O ang ating Panginoong Kristo ay Muslim? Sapagkat ang sabi ng mga Muslim, si Kristo raw ay Muslim. Pag-aaralan natin ito ngayon sapagkat tayo mga Kristiyano, darating din ang panahon na kayo rin ay makakausap din kayo ng mga kaibigan nating mga Muslim. Mga mahal natin sila, mababait din naman sila. Alamin natin sa ating pag-aaral sa Biblia. Babase muna tayo sa aklat ng Biblia, mga kaibigan. Gaya ng sinabi ko, ang Biblia ay hindi po magkukulang sa lahat ng bagay, lalong-lalo na po pagdating sa kadyusan. Lalong-lalo na po patungkol sa ating Panginoong Kristo, lalong hindi magkukulang ang paliwanag po dyan ng banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoong Kristo. At pagkatapos niyan, tutungo naman tayo sa isang panig ng relihiyong paniniwala ng mga Muslim na laging sinasabi nila na naniniwala din naman daw sila kay Kristo. At pagkatapos daw si Kristo, wala daw Ama. Kasi ang ating Panginoong Kristo may kinikilalang Diyos Ama, di po ba? Nung nananalangin ng ating Panginoong Kristo, ano ang sabi ng ating Panginoon doon sa 6:9 hanggang 10 ng Mateo? Ang sabi ni Kristo, kung kayo magsisipanalangin, ganito ang inyong wiwikain. Ama naming nasa langit. May kinikilalang Ama. Kaya nga anak si Kristo ng Diyos Kung si anak, ay di merong na ang ating Panginoong Kristo ay anak po ng Diyos. At sapagkat siya anak, meron siyang kinikilalang Ama. Samantalang dito naman sa kabilang panig ng paniniwala ng mga Muslim, si Kristo raw ay nilalang lamang ang ating Panginoong Kristo. At yung pinaniniwalaan naman ni Kristo mula dito sa Bible na siya merong Ama, hindi pinaniniwalaan ng mga Muslim na merong Diyos Ama. Kita nyo? So, titignan po natin kung ano ang mga katotohanan dito para naman tayo mga Kristiyano ay huwag maligaw ng ibang paniniwala na paniniwalang lihis sa itinuturo po ng Biblia. Tandaan po ninyo, itong pag-aaralan po natin tungkol sa ating Panginoong Kristo, ito'y matibay po ito sapagkat ito po'y nakatala sa Biblia. Mula sa Matandang Tipan, hanggang sa bagong tipan, pagtitibayin po natin, patutunayan ko sa inyo kung ano ang tunay na Kristo na dapat po natin makilala at kilalanin po natin na siyang dapat po natin tanggapin at paglingkuran. Sa kabila niyan, pupunta tayo sa kabilang panig na meron tayo maririnig na ang ating Panginoong Kristo ay ganito. Ikukumpara po natin yan, ang tawag po natin dyan ay comparison study. Hindi po masama yan. Ito po'y napakaganda sapagkat marami po tayong malalaman. Hindi po tayo maliligaw. Tandaan ninyo, ang isang tunay na Kristiyano, palabasa po ng Biblia, palasaliksik po siya ng banal na kasulatan. Binibigyan niya ng panahon. At
Kapag ang isang Kristiyano ay hindi palabasa sa Biblia, ay mapanganib po yan. Maaari po tayo mapunta sa mga maling mga doktrina, mga maling aral. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa aklat ng Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 at 5, ang wika ng ating Panginoong Jesucristo na merong lilitaw sa ibabaw ng lupa, ang wika niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Tignan ninyo. Bakit? Ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo ron, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Ibig sabihin, itong mga mangliligaw na ito na relihiyon, nalilitaw sa ibabaw ng lupa, maging sa loob man ng Kristyanismo o sa labas man ng Kristyanismo, gagamitin nila ang Kristo. Panghikayat po nila yan. Bakit? Siyempre tayo, mga relihiyoso tayo, baka Diyos tayo. Siyempre, pagka narinig natin yung pangalang Panginoong Jesucristo, narinig natin yung pangalan ng Diyos, abay, madali tayong mahikayat na makinig dyan. Pero tandaan po natin, mag-ingat po tayo. Merong mga nagtuturo na ginagamit ang pangalan ni Kristo hindi upang dalhin tayo doon sa tamang aral, kundi doon sa kanilang sariling aral na makapaglalayo talaga sa atin sa pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya sabi ni Kristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Kaya pakinggan po natin. Sa isang pag-uusap po na nakatala po sa Biblia, merong pagkakataon na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtanong sa kanyang mga alagad. Tandaan nyo, itong babasahin natin ngayon tungkol sa ating Panginoong Jesucristo hanggang sa henerasyon po natin ngayon hanggang ngayon, ay pinagtatalunan pa rin nila hanggang ngayon kung sino si Kristo. Pakinggan nyo, babasahin po natin. Magandang pag-uusap po ito. Sa aklat po ng Mateo, dito po sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 16, babasahin po natin sa inyo. Ay nag-usap ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga alagad. Tinawag ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad at tinanong niya. Ganyan. Sa kanilang pag-uusap, ito ang sabi ni Kristo sa versikulo 13, versikulo 14, hanggang versikulo 16. Pakinggan po natin maigi. Ito'y usapan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Nagtanong si Kristo sa kanyang mga alagad. Ito ang wika. 16:13. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Referring to Christ, no? Sapagkat si Kristo ay sapagkat siya inanak ng tao, pinanganak siya ni Maria dito sa lupa, sa pagkakatawang tao, kaya ang isa sa tawag sa kanya at pagpapakilala rin ni Kristo, sapagkat siya nasa katawang tao, ang tawag niya ay anak siya ng tao. Yung kanyang pagkakatawang tao. Anak ng tao, sapagkat isinilang siya ni Maria. Kaya ang sabi ni Kristo, ano baga ang sabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Kung lilinawin natin, ano baga ang sabi ng mga tao tungkol sa akin, tungkol sa Kristo? Ito sagot ngayon ng kanyang mga alagad. Ituloy natin ang basa sa versikulo 14. At kanilang sinabi, anang ilan? Ay sinabi, ikaw daw si Juan Bautista. Panginoong Jesucristo, sabi nung iba, narinig namin sa mga tao, ikaw daw si Juan Bautista eh. Sumingit naman yung isang alagad, sabi nung isang alagad. Hindi. Sabi ng iba, ikaw daw si Elias. Dalawa na. Ikaw daw si Juan Bautista. Ikaw daw si Elias, sabi ng isa. Sumagot naman yung isang alagad ni Kristo. Hindi siya si Juan Bautista. Ang narinig ko, iba eh. Hindi rin siya si Elias. Ang narinig ko naman, ikaw daw, Kristo, ay si Jeremias. Sabi rito. Ikaw daw si Jeremias, sabi ng ibang tao. Aba, sumingit yung isang alagad naman. Ang sabi niya, hindi. Ang narinig ko, ikaw daw ay isang propeta. Yan. Ikaw daw isa ka raw propeta eh. Tinanong naman ng ating Panginoong Jesucristo, na dapat ano ang sagot ninyo? Binalik ni Kristo yung tanong ulit. Na dapat ano ba sabi ninyo talaga? Sino ba talaga ako?
bilang mga alagad ko kayo. Ano sabi niyo sa mga tao? Ano paliwanag ninyo do sa mga narinig ninyo na ako daw ay si Juan Bautista, ako daw ay si Elias, ako daw si Propeta Jeremias, at ako daw ay isang propeta? Ano ang sabi naman ninyo? Sumagot ngayon si Pedro. Ang sagot ni Pedro ay ganito. Itutuloy natin sa versikulo 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo. You are the Christ, sabi ni Pedro. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Son of the living God. Ikaw ay anak ng nabubuhay na Diyos. Ikaw ay anak ka ng buhay na Diyos. Sabi ni Pedro. Natuwa ang ating Panginoon Kristo sapagkat yung sinabi ni Pedro ay tama. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo kay Pedro sa versikulo 17, at sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka Simon Barnabas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking amang nasa langit. Mga kaibigan, mga kapatid, kung tinatanggap natin ang ating Panginoon Kristo, that Christ is the Son of the living God, ito po'y pinahayag ng Diyos mismo sa atin. Paano pinahayag? Di sa pagbabasa po natin ng Biblia. Kaya kung tinatanggap po natin ng ating Panginoon Kristo ay talagang anak ng Diyos na siya ang Kristo, ay mapalad po tayo. Kaya tayo mga Kristiyanong naniniwala kay Kristo, mapalad po tayo, no? Sapagkat yun ang ating pagkakatanggap sa Kanya. Alright. Tuloy po natin ang ating pagbabasa. Ang sabi dito, mga kaibigan, pag sinabi natin Kristo, ibig sabihin, ito yung pinahiran. This is a chosen one, pinili ng ating Panginoon. Kaya isa-isang buktong na anak ang ating Panginoon Kristo. Siya ang pinahiran, siya ang tinatawag nating Mesiyas, ang pinahiran, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay na isinugo ng Diyos dito po sa ibabaw ng lupa upang magdala ng kaligtasan sa tao. Kita niyo, ganda, no? Naparito, Panginoong Kristo, nagkatawan tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Napakaganda. Napakaganda. Ngayon, ano ba talaga ang tunay na kalagayan ni Kristo? Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin yan. Aalamin natin ngayon sa pamamagitan ng Biblia, Panginoon, ano ba talaga ang tunay mong kalagayan? Sapagkat sabi nung sa kabilang panig, nasa loob ng nagpapakilanang nasa loob din sila ng Kristyanismo, sabi ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Ginoong Felix Manalo, ang wika nila, ay si Kristo'y tao lang, hindi Diyos. Hindi Diyos si Kristo, tao lang yan. Ang Diyos namin ay yung Ama lang. Tingnan nyo. Sabi naman ng mga Muslim, hindi Diyos si Kristo, tao nga yan eh. So nagkaka-jive sila ng Iglesia ni Cristo, ni Manalo. At saka yung Muslim, nagkakaisa sila ng isang pananaw tungkol sa ating Panginoon Kristo. Kaya lang, yung pananaw ng mga Muslim may dagdag. Hindi lamang tao si Kristo, kundi isa daw propeta. Yan. Tao na, propeta pa. Pero sa Iglesia ni Cristo, tao lang. Sa paniniwala naman ng mga saksi ni Jehovah, iba naman. Si Kristo Diyos din, kaya lang mababang Diyos. Meron ba nun? Mababang Diyos daw si Kristo. Yung pinakamataas daw, yung dakilang Diyos daw, yung Ama. Si Kristo, ay hindi daw makapangyarihan Diyos lang. Pero ang pinakamakapangyarihan Diyos, yung Ama daw. Kaya may mataas na Diyos sa mga saksi at merong mababang Diyos. Titignan natin kung talagang aral yan. Ano? Sa paniniwala naman ng mga Mormons, nasa loob din sila ng Kristyanismo, nagpapakilala rin sila. Ang paniniwala naman nila, si Kristo ay dumating lang, hindi siya talaga Diyos nung una. Naging Diyos na lang siya nung mabuhay na maguli mula sa mga patay. Nung umakyat sa langit, dumating ang panahon, doon lang siya naging Diyos. No? Kaya may paniniwala ang mga saksi, ang mga Mormons na darating ang panahon, yung mga naligtas na mga tao, darating ang panahon, magiging tulad din sila ni Kristo
na darating din ang araw na sila'y magiging mga Diyos din. Ayan. So, iba-iba mga paniniwala, ano? Pero ano ba talaga ang paniniwala ng Biblia tungkol kay Kristo? Babasa po tayo ng isang Biblia. Babasahin ko po sa inyo sa isang salin, ho? Pakinggan niyo po ito. Ito po yung salin ng Biblia, yung ang salita ng Diyos, Biblia. Sa unang pahayag po ng Biblia, ipinakilala po kung ano ang tunay na kalagayan ni Kristo bago siya naging tao dito po sa lupa. Tandaan nyo, tinatanggap ko rin si Kristo'y tao sapagkat si Kristo nagkatawan tao. Pakinggan nyo, babasahin ko sa aklat ng Juan. Kung meron po kayong Biblia dyan, sundan po ninyo ako, babasahin ko. Ang sabi po sa aklat ng Biblia, sa unong-uno ng Juan, ay ganito ang pagkakasabi. Babasahin ko muna itong isang salin ng Biblia. Juan 1:1, John chapter 1 verse 1. Ito ang pagpapakilala ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos na buhay. Ang sabi ng Biblia ay ganito, nang pasimula, siya ang Berbo. Sa ibang salin, mula sa Grego, ang salita ay logos. Ibig sabihin, salita. Pero do sa isang salin ng Latin ay verbo. Kaya ang ginamit dito na salin, nang pasimula, siya ang verbo, siya ang salita. Ang katumbas nito ay logos din sa Grego na ang kahulugan ay salita rin. Na yung salitang verbo ay salita rin ang ibig sabihin. Iisa lang ang kahulugan. Kaya maliwanag, si Kristo nang pasimula ay tinawag siyang verbo o salita. Ulitin ko. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. Malinaw yan. Ibig sabihin, si Kristo na verbo ay kasama ng Diyos. Kailan? Nung pasimula. Okay. So sa pasimula, si Kristo yung verbo, kasama niya ang Diyos doon sa pasimula. Ano kalagayan ni Kristo na kasama ng Diyos Ama sa pasimula pa? Ano kalagayan ni Kristo? Tuloy natin ang basa. Nang pasimula, siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Yan. Nakita ho ninyo yung construction ng pagpapaliwanag ng Biblia? Nang pasimula, siya ang verbo, ang salita. At ang verbo na salita ay kasama ng Diyos. Ayan, di dalawa na sila. At ang verbo na kasama ng Diyos ay Diyos. Ayun. Malinaw, ano ho? Ang kalagayan ni Kristo na siyang verbo o salita ng Diyos, ang kalagayan niya ay Diyos. Malinaw po yan. Si Kristo po ay Diyos. Tanong, bakit tinawag na verbo si Kristo? Tinawin ko. Bakit tinawag na salita si Kristo? Ganito po yan. Kung babasahin natin ang the whole Bible, dito po'y nilalarawan na si Kristo ang tagapagsalita ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay hindi po nagpapakita sa tao. Ang representative ng Ama ay yung ikalawang persona ng kadyusan, yan ang kanyang anak. Ang gawain ng anak ay mamagitan sa kanyang ama at sa tao. Noon pa, ginagawa na ni Kristo yan. At si Kristo ang nagsasalita sa mga tao kung ano mensahe ng kanyang ama para sa atin. Si Kristo yung nagsasalita.
Kaya si Kristo ay tinawag ding salita ng Diyos. He is the Word of God. He is the Verbo of God. He is the Logos of God. Why? Sapagkat si Kristo ang tagapagsalita ng Diyos sa tao. Pakinggan nyo, babasahin natin yan. Dito po sa aklat ng Juan, dito rin po sa Kapitulo 12, na ang bersikulo ay 49. Babasahin po natin. 12:49. Ganito pagkakasabi, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. Ayan. Sabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, hindi ako nagsasalita ng mula sa aking sarili. Abay, bakit? Ano yung sinasalita ni Kristo na ipinangangaral niya sa tao? Ituloy natin yung basa. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na siyang nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ayan. So malinaw, sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita sa sarili ko. Hindi. Kundi yung nagsugo sa akin. Sino? Yung Amang nasa langit na nagsugo sa akin. Kung ano ang sabihin niya sa akin, yun ang sinasalita ko sa inyo. At ang sabi pa ni Kristo rito, kung ano ang iutos ng Ama, kung ano ang salitain ng Ama, kung ano ang dapat kong salitain, ay yun ang aking sinasalita. That's why, yun ang dahilan kung bakit si Kristo ay pinanganlan na berbo, salita ng Diyos. Because Christ is the Word of God, dahil ang Diyos ay nagsasalita sa tao sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Kaya ang isa sa katawagan kay Kristo ay berbo o salita ng Diyos. Ano ang ikalawang kahalagahan doon? Ang isa sa halaga dito na pinag-aaralan natin, nakita natin, napatunayan natin sa Bible, na si Kristo na siyang salita ng Diyos, na siyang anak ng Diyos na buhay, ang tunay na kalagayan niya ay Diyos. Diyos si Kristo, malinaw. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kita nyo? So, malinaw na po, ano? Sa kapirasong mga talatang yan, napatunayan, maraming talata po yan, marami akong maibibigay sa inyo, pero kulang ang oras natin. So, napakalinaw po, ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Kasama na siya ng Ama sa pasimula pa. Alin yung pasimula? Di yung sa pasimula pa lamang ng paglalang, magkasama na sila ng Ama. Kasama na siya. No? Kaya, dito yung malinaw na nakita natin sa banal na kasulatan, hindi tayo nagkakamali. Ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Walang pagkakamali po yan. At ito'y pinatunayan ng kanyang mga alagad na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Pakinggan nyo, babasahin ko rin. Balikan natin ang aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 14, kung paano naging tao si Kristo. Nung matapos ipakilala sa ni Juan, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo'y suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ano nangyari doon sa berbong Diyos na kasama ng Diyos sa pasimula? Ganito ang nangyari kay Kristo. Kung bakit siya tinawag na tao. Itutuloy natin ang Juan Kapitulo 1 na ang bersikulo ay 14. Tuloy natin. At nagkatawang tao ang berbo. Ayun. Sa pool. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian,
Kalwalatiang gaya ng sa bugtong na ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Kita nyo? So, malinaw. Paano naging tao si Kristo sa lupa? Ay nagkatawan tao po siya. Paano siya nagkatawan tao? Ay alam natin ang kasaysayan, ipinanganak siya ni Maria. Ipinanganak siya ni Maria, nagkatawan tao siya doon sa sinapupunan ni Maria. At ang lumalang sa kanya roon para maging tao ay ang Espiritu Santo. Kaya Espiritu Santo, Creator din, manlalalang din yan eh. Pag-aaralan natin yan sa susunod yung tungkol sa tatlong persona sa isang kalagayan. So malinaw, malinaw. Nagkatawan tao ang Kristo. Ngayon, kung kukunin natin yung paniniwala ng Iglesia ni Kristo ni Banalo, na si Kristo'y tao, taong pinanganak, taong nabuhay, taong nangaral, taong namatay, taong nabuhay, taong umakyat sa langit. Ay, naku. Puro tao. Hindi ka pwedeng umakyat na basta-basta sa langit na ang kalagay mo, basta tao ka lang. Biro mo, si Kristo'y tao. Taong pinanganak. Kung si Kristo'y tao, bakit ang sabi ng Biblia, at nagkatawang tao ang berbo? Kung lilinawin, at nagkatawang tao ang Kristo. Ang tanong, kung si Kristo'y talagang tao na, at talagang taong-tao, bakit kinakailangan magkatawang tao pa yung tao? Tao na naman pala yan. Di ba? Di ba? Bakit nagkatawang tao si Kristo? Kasi hindi nga siya tao nung una eh. Kasi kung si Kristo'y ipanganganak na tao na, hindi na niya kinakailangan magkatawang tao pa. Kaya dilinaw ng Biblia, si Kristo'y nagkatawang tao kasi yung pinagmulan ni Kristo, hindi siya tao. Ang tunay na kalagayan ni Kristo ay Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, hindi po tao. Kaya si Kristo, para maging tao, ay kinakailangan magkatawang tao siya. Hindi ba? Bakit? Hindi siya dati tao eh. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon Diyos, gagawin kitang tao dito sa lupa. Sinugo siya ngayon ng Ama dito sa lupa. Nung sinugo siya dito sa lupa, ang sabi, at nagkatawan tao ang berbo. Paano siya nagkatawan tao? Babasahin ko sa inyo. Ganito ginawa ngayon ng Diyos para magkatawan tao si Kristo. Sa Kapitulo 10 ng Hebreo, versikulo 5, ganito ginawa ng Diyos kay Kristo. Mamaya magkakaroon tayo ng comparison. Ito, malapit na. Dito sa Hebreo, sa Kapitulo 10, versikulo 5, may binabanggit ng ganito. Ayan na. 10, versikulo 5. Paano nagkatawan tao? Ganito ginawa ng Ama kay Kristo. Ang ginawa ni Kristo, bumaba siya mula sa langit. Pagpasok niya rito sa sanlibutan, ganito nangyari. Kaya't pagpasok niya ni Kristo sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun. Pagpasok ni Kristo dito sa mundo, sa sanlibutan ito, ang Diyos ay naghanda ngayon ng isang katawan para kay Kristo. Paano ginawa yon? Ay edi bumaba ang ating Panginoon Kristo to the power of Holy Spirit, ginawan siya ng isang katawan. Kita nyo, nabuo siya. Kaya ang Diyos, walang imposible sa Diyos. Yung tunay na Diyos, walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Walang bagay na imposible sa Kanya. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Sa atin, ang babae rito sa lupa, para magkaroon ng baby, mabuntis o magdalang tao, kinakailangan ang pagsasama ng isang lalaki at babae. Pero ang Diyos, kaya niya. Kahit walang partner yung babae, kayang magdalang tao. At ito'y nagawa nga ng Diyos sa pamamagitan niya kay Maria. At si Maria ang napili ng ating Panginoon noong panahon na yon na magdalang tao. Ang sabi ng Espiritu Santo, ang dinadalang tao mo ay galing sa Panginoon. Galing sa Espiritu Santo.
Sabi niya kay Maria, ang dinadalang tao mo. Kaya nga, pagbaba ni Kristo, pagpasok sa mundong ito, dilikha siya ng Diyos ng isang katawan, at ang gumawa noon ay ang Espiritu Santo. Kaya nabuo sa sinapupunan ni Maria, si Kristo, yung kanyang katawan, at yun nga, ipinanganak, dumaan sa proseso ng pagkatao ang ating Panginoong Kristo upang maranasan niya yung kalagayan ng tao. Yan. So, yung katawan tao ni Kristo, ang nasa loob doon ay ang tunay niyang kalagayang pagka-Diyos. Ando doon, magkasama po. Magkasama yan. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, nang magkatawan ang ating Panginoong Kristo, nakikita yung kaluwalhatian ni Kristo, yung kanyang pagka-Diyos. Pakinggan nyo, babasahin natin sa Kolosas, sa Kapitulo 2, na ang bersikulo po ay 9. Babasahin natin, ha? Sa Kolosas, sa Kapitulo 2, na ang bersikulo po ay 9. Ganito ang pagkakasabi ni Apostol Pablo sa paglalarawan niya sa ating Panginoong Kristo. Ito sabi niya. 2:9. Ito na. Ang sabi ganito. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Nananahan pala kay Kristo yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos Yung ginamit sa English version ng King James Version, ang ginamit doon yung kapuspusan ng pagka-Diyos, yung pagka-Diyos doon, ang ginamit ay Godhead. Dwelleth the Godhead of Christ. Nananahan daw yung pagka-Diyos ni Kristo sa Kanya. Kita nyo? Ayan, Diyos si Kristo At ano pa sabi? Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayun, nahayag si Kristo doon sa laman. Bakit? Kaya nahayag si Kristo sa laman sapagkat nagkatawan tao ang ating Panginoon si Kristo. Yan po ang stand ng Biblia. Yan ang stand ng Christianity na tinatanggap natin ang ating Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. Kaya nagkaroon po ng dalawang nature si Kristo ngayon nung siya'y magkatawan tao. Una, ang tunay na kalagayan ni Kristo ay Diyos. Unong-uno ng Juan. At pagkatapos, sapagkat kinakailangan siya'y magkatawan tao upang matubos niyang tao, bumaba si Kristo, nagkatawan tao. Kaya dalawa. God and human. Diyos na nagkatawang tao. Hindi tao at tapos naging Diyos. Hindi ho ganon. Reverse nangyari, no? Hindi po reverse. Ang tama, Christ is God and became man at naging tao. So, yun po ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo. Now, medyo babaling tayo ng konti. Comparison po ito, comparison study. Sapagkat ito'y tanong sa akin, nilapit sa akin, ang wika ay, Brother Ray, may narinig kaming sa video. Na dito sa video ay nagsasabi, totoo ba ang ating Panginoon Kristo ay Muslim? Totoo ba ang Panginoon Kristo? Hindi po siya Muslim. Huwag ko kayo maniniwala. Alam po ninyo, ay ito yung pag-uusap lang naman. Pag-aaral ito, hindi naman to sa paninira. Wala tayong sinisira. This is a comparison study, no, na Bible study online. Pag-aaral. So, sila din naman, ang mga Muslim din naman, tinatalakay nila yung paniniwalang Kristyanismo. Katulad ni Ibrahim Romas, na dating SDA. Dati raw itong 7-day Adventist si kaibigang Ibrahim Romas, na nagpa-convert siya sa Islam, sa Muslim, itong si Ibrahim. Nagbago siya ng pangalan, Ibrahim Romas. At pagkatapos dati, pinangangaral niya si Kristo ay Diyos. Ngayon, nagbago na siya. Hindi na si Kristo pinangangaral niya, si Allah na. Nagpupunta siya sa ibang mga lugar, may dala siyang mikropono, may kumukuha sa kanya ng video. Talagang nagpapakuha siya at pinalalabas niya sa Facebook. Ewan ko na kung napapanood ninyo. Ang sabi ng dating SDA na si Ibrahim Romas, si Kristo yung Muslim.
Mababasa sa Biblia. O sabi ko, akala ko ba sabi ninyo, ang Biblia ay mali. Tapos babase kayo sa Biblia. Di ba? Kaya medyo natatawa lang naman ako ng konti. Kasi bira sila ng Biblia siya ng Biblia. Kung mapapanood nyo po yung video ni, sayang, wala lang tayo rito mga equipment para maipalabas ko yung video ni Ibrahim Romas. Ay, tinitira niya ang Seventh-day Adventist. Ay mga Sabadista, binabanggit niya, no? At ako'y natatawa lang doon sa video niya. Balubaluktot yung kanyang mga paliwanag ni Ibrahim Romas. Kaibigan, ako'y pasensya ka na, nabanggit ko yung pangalan mo. Kasi napanood ko sa video, binagtanong sa akin, pinadala sa akin yung video. Sabi niya, Brother Ray, pakisagot mo nga ito. Kasi nangangaral si Ibrahim Romas na dating SDA yan eh. Nagpa-convert sa Islam. Ha? At binabanggit niya yung SDA kasi pinangangaral daw natin si Cristo raw ay Diyos, gano'n. Totoo naman pinangangaral namin kasi yun ang sabi ng Biblia. Yun ang pinaniniwalaan eh. Dapat nyo rin naman paniwalaan sapagkat yung inyong Quran ay sumasang-ayon din naman eh. Yan si Muhammad, sumasang-ayon po sa Biblia po ng Kristiyano. Pagkatapos, ikaw naman Ibrahim Romas, pinamamalita mo na yung Biblia ay mali. Pagkatapos, patutunayan mo si Kristo Muslim, gagamit ka naman ng Biblia na sinasabi mong mali. Ano ba talaga totoo, kaibigang Ibrahim Romas? Hindi mo kami mahihikayat sa ganyang style na pagtuturo mo. Mali po yan, mga kaibigan. Mali yan, kaibigan Romas. Mali yan tinuturo mo. Patutunayan ko sa iyo, mali yan tinuturo mo. Walang katotohanan yan. Si Kristo po ay hindi Muslim. Alam niyo ba kung anong lahi ni Kristo? Si Kristo hindi po Arabiano. Si Kristo po ay isang Hudyo mula sa lahi ni David. Si David hindi po yan Muslim. Si Moises hindi rin Muslim. Si Abraham hindi rin Muslim. Paano magiging Muslim yung mga tao niya? Kailan ba lumitaw si Muhammad? Huli ng panahon niyang 7th century lang yata lumitaw o 8th century lang lumitaw yung si Muhammad eh. Bakailan lang lumitaw yung Islam religion na yan? Samantala mga naunang mga tao pa to sila Abraham, sila Eva at Adan daw ay Muslim. Wala pa si Abraham wala pa si Adan. Wala pa si Muhammad. Buhay na sila Eva at Adan. Wala pa si Muhammad, buhay na si Abraham. At kay Abraham nagmula yan si Ismael. At yan si Muhammad, galing yan sa mga lahi ni Ismael. Mula sa tribo ng Quaris na mga Arabo. Kaya napakalayo po yung pinangangaral mo, kaibigang Ibrahim Romas, na dating SDA. Mali po yung tinuturo mo. Tignan nyo ha. Si Kristo raw po ay Muslim. Linawin nga natin, ano ba ibig sabihin ng Muslim? Kayo po mga kaibigan, nanonood kayo, alam nyo ba ibig sabihin ng Muslim? Pag sinabi na ganito po yan, ang salitang Muslim, ang ibig sabihin po niyan ay the one who submit. The one who submit. Isa sa mga tumatalima saan? Sa aral ni Allah at ni Muhammad. The one who submit. Ibig sabihin ng Muslim. Ano ibig sabihin naman ng Islam? Ibig sabihin ng Islam, submission, pagpapasakop kanino? Kay Allah at kay Muhammad na propeta. Ayan ang ibig sabihin. Hindi po religion of peace yan. Huwag kayong maniniwala. Hindi po religion of peace. Hindi po. Kung ang Islam, ibig sabihin ay submission to the teaching of Allah and Muhammad, yan po ibig sabihin ng Islam. Kung ang Islam ay religion of peace, dapat hindi Islam ang tawag sa kanila. Alam niyo pa ba kung ano tawag sa kanila? Dapat ang tawag sa inyo ay salam. Ibig sabihin ng salam ay peace.
Ibig sabihin ng salam ay peace. Kaso Islam kayo. Dinuktungan nyo ng Islam. Kayo rin na may sabi, kayo rin po nagpapaliwanag bilang mga Muslim na kayo ay ano ho? Kayo ay submission, hindi po peace. Kaya nga magulo po ang Islam eh. Sila po nagpapatayan, nagbabarilan, nagkakagulo pati sa Afghanistan. Sila isa lang ang religion nila eh, matindi sila, matindi. Ito yung napag-uusapan ng comparison, Balik tayo ngayon kay Ibrahim Romas, na dating Seventh-day Adventist na ngayon po yung nagsisisigaw ngayon na sa Facebook nangangaral, si Kristo yung Muslim. Naku po, mali, kaibigan Ibrahim. Si Kristo po hindi Muslim, siya po yung Hudyo. Basahin niyo po yung Mateo Kapitulo 1, buong chapter, basahin niyo po. Makikita niyo po yung lahi ni Kristo sa laman, sa pagkakatawan tao. Makikita niyo, wala kayong makikitang Muslim. Wala kayong makikitang Islam, religion. Hindi naging Islam si Kristo sapagkat nauna pa si Kristo eh. Kailan nang ba lumitaw yung paniniwalang Muslim? Sa panahon lamang ni Muhammad, wala na si Kristo, nauna pa si Kristo sa kanya. Nasa langit na ang ating Panginoong Kristo. At yung relihiyong Muslim o relihiyong Islam, hindi po nagturo dyan si Muhammad. Hindi po tinuro yan ni Allah. Hindi si Allah ang nagturo ng relihiyon na yan. Hindi po. Maniwala po kayo sa akin sapagkat ako po'y may hawak ditong aklat ng hadith. Ito'y galing sa hadith. Sandali lang po. Kukunin ko. Andito po yung aklat ng hadith. Naku, asan ba yan, ha? Hawak ko yung hadith. Ang sabi doon, teka ha, andito yata. Mangyari dito po sa isang aklat nilang hadith, ito, hadith 40. Ito po. Hawak ko po itong hadith ng Islam, ng Muslim. Dito po, nakalagay dito, sino ang nagturo ng pagtatatag ng relihiyong Islam? Pakinggan nyo, babasahin ko sa inyo. Ito po ay galing kay, ito po ha, pababasa ko na sa inyo. Hirap bigkasin yung pangalan. Nakikita nyo, ayan ha. Dito po sa hadith nila, ay may kababasahan natin. Ito po ay page 11 ng hadith nila, 40 hadith. Sa page 11, andito, ayan, hawak ko po. Sino ang nagturo ng relihiyong Islam? Babasahin ko po sa inyo, ito po ay pahayag ni Muhammad sa kanyang karanasan at inamin niya sino ang nagtatag at sino nagturo sa kanya ng relihiyong Islam o Muslim. Ito, pagkakasabi, ito'y bahagi, babasahin ko. I said, Allah and His messenger know best. He said, sinabi niya, it was Gabriel. Take note ha, meron silang anghel na Gabriel na pinaniniwalaan eh. It was Gabriel who came to you to teach your religion. It was related by Muslim. Ibrahim Romas, sino po yung relihiyon mo ngayon na inaniban mo? Kanino daw galing? Sino nagturo? Si Allah ba? Hindi si Allah. Ang nagturo po ng religion mo, ayon dito po sa inyong aklat na hadith na pinaniniwalaan ninyo, ang nagturo daw ay yung Anghel Gabriel ni Muhammad. At itong Gabriel na anghel na ito, na kinikinalang anghel ni Muhammad, yun daw ang nagturo ng relihiyon ninyong Muslim. Hindi si Allah yung Diyos na binabanggit ninyo. Kaya mali po yung religion ninyo. Mali yung religion na yan. Wala. Ang sabi nila, sabi ni Ibrahim Romas ng Islam, na dating Seventh-day Adventist na ngayon po ay nag-convert sa Islam, sila daw ang maliligtas. Mali din po. Hindi binigay ng Diyos
ng Israel at ng Kristyanismo ang kaligtasan. Sa inyo, wala sa inyo kaligtasan. Babasahin ko po sa Biblia. Oh, Ibrahim, babasahin ko sa Biblia. Oh. Itong Biblia, wag ka tututol. Kasi nasa Quran itong Biblia, sinasang-ayunan ito ni Muhammad, na propeta mo, ngayon, na kinikilala mong propeta ngayon, na itong aklat ng Biblia ay tunay, totoo ito, na kinalalagyan ng Torah at ng Ebanghelyo ni Kristo. Binasa ko po ito kahapon, no? Kung panonoorin niyo yung video ko kahapon, mapapanood ninyo. Binasa ko. Ang tanong, totoo ba yung pinopromote ni Ibrahim Romas na dating Seventh-day Adventist na ngayon po'y nagpa-convert sa Islam, na ang kaligtasan daw ay ang Islam religion? Mali po. Wala po sa inyo ang kaligtasan. Hindi binigay sa inyo ng Diyos yan. Hindi binigay sa lahi ni Ismael ang kaligtasan. Nasa lahi po ni Isaac. Nasa lahi po ni Isaac. Wala sa lahi ni Ismael. At yan po ay natupad doon sa lahi ni Jacob sa 12 angkan ni Israel. Pakinggan nyo, babasahin ko sa aklat ng Juan Kapitulo 4 na ang versikulo ay 22. Nandito kung kanino ibinigay ng Diyos ang kaligtasan. Aklat ng Juan Kapitulo 4 versikulo 22. Ano sabi ni Kristo? Si Kristo, hindi ba kayo naniniwala kay Ibrahim? Si Kristo ay propeta ninyo, dapat ka maniwala sapagkat ayon sa Quran, babasahin ko pa sa iyo. Ang sabi ni Kristo roon, yung Jesus na nakasulat sa Quran, sabi niya, ako'y sugo ni Allah, kaya kayo'y makikinig sa akin. O sabi ng Kristo ninyo, kayo'y makikinig sa akin. Kaya si Kristo pakikinggan ninyo. Kaya kami mga Kristiyano, nakikinig kami sa aral ng Kristo namin na nakasulat po sa Biblia. Ano ang sabi ng Kristo namin na nakasulat sa Biblia? Na kanino po ang kaligtasan? Ayon sa Kristo ng Biblia. Babasahin ko sa inyo sa 4:22 ng Juan. Ito sabi niya. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala, Ibrahim. Sabihin ko sa iyo. Si Kristo may sabi, Ibrahim, ang sabi, subalit sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Na kanino daw Ibrahim ang kaligtasan? Wala sa inyo. Ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Totoo naman po yun. Kaya nga si Kristo lumitaw doon sa lahi ng mga Hudyo sa kanyang pagkakatawan tao. At mula doon sa lahi ng mga Hudyo, andun ang Kristo, nasa kanya ang kaligtasan. Kaya tama yung sinabi ni Kristo, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Kaya kung gusto mong maligtas, kaibigang Ibrahim Romas, na dating SDA na ngayon nagpa-convert sa Islam, kung gusto mo pang maligtas, may panahon pa. Umanib ka kay Kristo. Bumalik ka sa Seventh-day Adventist sapagkat ang Seventh-day Adventist umanib sa aral ng mga Hudyo. Sapagkat ang aral ng kaligtasan ibinigay sa mga Hudyo. Wala po sa Islam, wala po sa Muslim, wala. Pakinggan nyo, pag-aaralan natin ngayon. Totoo ba yung ipinangangaral ni Ibrahim Romas na dating SDA na ngayon po ay nagpa-convert sa Islam? Totoo ba na ang pinangangaral niya na si Kristo daw ay Muslim? Hindi po. Bakit? Kung totoong Muslim ito, iisa-isahin ko sa iyo ang aral ng Muslim. Dapat ito'y ginanap ito ni Kristo. Kung talagang Muslim si Kristo. Pakinggan nyo. Babasa ko ng isang talata mula sa aklat ng Quran. Ito Ibrahim Muslim ka na ngayon. Babasa ko ng Quran. Ewan ko lang kung sinusunod mo ito. Tignan natin kung ginagawa mo ito. Tignan din natin kung sinunod ito ni Kristo. Kasi sabi mo si Kristo Muslim, di ba? Kung totoong Muslim si Kristo at ginanap ito ni Kristo, maniniwala ako, Muslim si Kristo. Pero pag hindi ginawa ito ni Kristo, itong babasahin ko, hindi siya Muslim. Babasahin natin. 5, Surah chapter 5, verse 51. 5:51, ito na. 5:51 ng Quran. Ito pagkakasabi. Pakinggan nyo maigi,
Ibrahim, pakinggan mo ito, doktrina nyo to. Ito sabi, o kayong nagsisisampalataya, referring to Islam, o kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin ng mga Hudyo at mga Kristiyano bilang mga kaibigan. Narinig nyo ba, Ibrahim? Ang sabi, o kayong mga nagsisisampalatayang Muslim, huwag ninyong tangkilikin ng mga Hudyo at mga Kristiyano na kaibigan. May kaibigan ka bang Kristiyano, Ibrahim? Hindi na lang ikaw tatanungin ko. Ang tatanungin ko si Kristo. Si Kristo ba'y nakipagkaibigan sa hindi Muslim? Sasagutin ng Biblia mamaya yan. Tignan ninyo. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin ng mga Hudyo at Kristiyano bilang auliya o kaibigan, tagapangalaga o katulong. Kawawa naman yung mga OFW natin na pumapasok sa Middle East, pumapasok ng katulong. Pero sa utos sa kanila, huwag nyo kakatulungin yung mga Kristiyano at mga Hudyo. Ay kawawa naman itong mga kapwa kasi natin Pilipino dahil sa hirap po ng buhay natin, nagtitiis na lang sila roon. Ano pa sabi? Sila ay auliya lamang sa bawat isa sa kanilang lipon. Lilinawin natin. Sila'y magkakaibigan lamang o sila'y kaibigan lamang sa bawat isa sa kanilang samahan, sa kanilang lipon. Ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, tayo lang ang magkakaibigan. At sino man sa inyo, babala ito sa inyo Ibrahim, para sa inyo ito, mga Muslim. At sino man sa inyo ang kumuha sa kanila, sa mga Kristiyano, bilang kaibigan, kung gayon, siya ay isa sa kanila. Katotohanan si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na salimon, mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan, buhong, buktot, walang katarungan. O Ibrahim, aral ninyo ito. Ang sabi mo si Kristo ang sabi mo si Kristo ay Muslim. Ang aral ni Allah sa mga Muslim ay huwag makipagkaibigan sa mga Kristiyano at mga Hudyo. Tanong, sinunod ba ito ni Kristo? Pag ito sinunod ni Kristo, saludo ko sa iyo. Tama yung kinalalagyan mo. Pero kapag hindi po ginanap ito ni Kristo, itong binasa ko sa Quran ninyo, 100% mali ka. Si Kristo ay hindi Muslim. Babasahin natin. Aral ni Kristo, Kapitulo 22 ng Mateo, versikulo 35. Ito pagkakasabi. Umpisahan natin dyan, ha? Mateo, Kapitulo 22. Ay, maganda ito. Ito na. 22, umpisa natin sa 35 hanggang 40. Ayan. Sundan ninyo ko, mga kaibigan, mga kapatid, kung may Biblia kayo riyan, no? Chapter 22, verse 35 to 40, ito sabi. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksuhin. Guro, referring to Christ, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ayan, tinatanong na siya. Panginoong Hesus, ano ba ang dakilang utos sa mga kautusan? Ito na sagot ni Kristo. At sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakilang at pangunahing utos. At ang pangalawang katulad nito ay ito. Ito na Ibrahim. Ito na. At ang pangalawang katulad ay ito, ay ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Aral ni Kristo yan, Ibrahim. Ang aral nyo, huwag kayong makipagkaibigan sa kanilang mga Kristiyano at Hudyo. Aral naman ni Kristo,
Ibigin nyo kapwa nyo. Eh kapag inibig mo, di siyempre, di kinakaibigan mo. Para paano mo sila mahihikayat? Di ba, Ibrahim? Dito pa lang, baksak na yung paniniwala mo. Hindi Muslim si Kristo. Bakit? Hindi sumunod sa aral nyo eh. Hindi sumunod. Ang sinunod ni Kristo, ibigin mo kapwa. O, ito pa isa. Jadi, babasahin pa natin ha. 5:46 ng Mateo. Dagdagan pa natin. 5:46. Ito pagkakasabi. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ayan, aral ni Kristo to ha. Ano ang ganti ng inyong kakamtin? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo, kayo-kayo lamang magkakapatid ng Muslim, ang inyong babatiin. Kita nyo? Ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Labis pala ginagawa ninyo eh. Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga hintil o ng mga pagano? Paganong paniniwala pala yan, Ibrahim. Mahal ka namin, kaibigan Ibrahim. We love you. Mahal ka namin. Hindi Muslim pala si Kristo. Aral pa lang, tapos na tayo. Bakit? Hindi sumunod si Kristo sa aral na sinasabi ninyo. Sapagkat doon pa lang, ang sabi sa aral nyo, huwag kayong makipagkaibigan sa mga Kristiyano at Hudyo. Ano aral ni Kristo? Ibigin nyo kapwa ninyo, batiin ninyo ang kapwa ninyo. Kung kayo-kayo lamang na magkakapatid ang magbabatian, ay labis naman kayo. Di ba? So, iba yung Kristong pinangangaral mo, kaibigang Ibrahim. Comparison po ito. Comparison. Dito nakita natin malayo ang aral ng Islam sa aral ng Kristyanismo. Mga kaibigan, mahaba pa ito. Ito yung part 1 lamang. Itutuloy ko bukas, kung loloobin ng Panginoon, bukas tutuloy ko. Yung part 2. Pagpapatunay na si Kristo ay hindi po Muslim. Tinuturo ko po sa inyo ito sapagkat darating ang oras at panahon, makakaharap nyo rin po yung mga kaibigan nating Muslim. Makakaharap din nyo yan. Kaya ngayon, habang malakas pa ako, binibigay ko na po sa inyo yung mga aral na yan para naman, kayo rin naman, kung kayo makausap ninyo ang inyong kaibigang mga Muslim, dumating kayo sa oras na sabihin si Kristo Muslim, meron kayong isasagot. Ayan, Kaya, sabi ko, magbasa rin kayo ng Biblia, magbasa rin naman kayo ng Quran para yan invitation ko sa inyo para naman may malaman din naman tayo. Kaya, ito po yung part 1, tatapusin ko muna kasi napakahaba nito eh. So, dito sa part 1, unang arangkada pa lang, mali na po yung tinuro nung dati nating kapatid na SDA na umalis sa atin, sumama sa Islam religion, ngayon ay binabanggit yung SDA, kaysa daw ang SDA ganito daw paniniwala ng SDA, kaysa si Kristo Diyos daw natin, ano ngayon kung Diyos namin? Yung Diyos nyo naman, di naman namin pinakikialaman Di ba? Wala kami, labas kami doon sa Diyos ninyo. Ang pinakikialaman namin yung Kristo namin. Bakit? Kasi yung Kristo ng Muslim na pinangangaral mo Ibrahim, kaibigan, ibang Kristo yon. Hindi yan ang original Kristo. Yung original Kristo, itong pinangangaral ko. Ito, itong binabasa ko. This is the original Christ. The original Christ is not a Muslim. He is a Jew. Hudyo yan sa laman, kaibigan. Kaya nailigaw ka ng iyong aral. Kaya, sorry, at yan ang katotohanan mga kapatid. So napatunayan po natin, iba yung aral ng Muslim, doon sa Kristong nakikilala nila,
At iba naman talaga yung aral ng tunay na Kristo na nakasulat po sa Biblia. So salamat po mga kaibigan at mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong panonood, sa matyaga ninyo. Halos isang oras sa inyong matyagang pagsubaybay. Kung loloobin po ng Panginoon, magpaparto tayo bukas. Continuation po ng ating pinag-usapan sa ganung oras din, mga 4:30 or 5. Alam mo naman ang oras dito, hindi pare-pareho ang ano namin dito sa maraming ginagawa. Basta't maluwag ang oras ko sa tulong ng Panginoon, itutuloy po natin ito sapagkat ito ay katanungan ng ating kapatid na gusto pong malaman ang katotohanan. Ito po ay pag-aaral po, uulitin ko, this is a comparison study, no personal, kundi katotohanan lamang, no? Kasi mahalaga po ito. Sabi nga ng Panginoon, ulitin ko, doon sa unang Tesalonica 5:20 at 21, ang sabing ganun, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan nyo ang mabuti, layuan ninyo ang masama. Kaya tayo, sinusubok natin ang mga aral ng ibang mga tao para naman tayo ay huwag madaya sapagkat ang sabi ni Kristo sa 24, versikulo 4 at 5 ng Mateo, mag-ingat kayo na huwag kayong madaya ninuman. So, mahal tayo ng ating Panginoon, mahal ko rin kayo, ayoko rin kayo madaya mga kapatid, lalong-lalo na ang mga kapatid dito sa Seventh-day Adventist. Meron na po tayong doktrina, meron tayong 28 fundamental beliefs, basahin po natin yan, pag-aralan po natin kasama ang Biblia, titibay po tayo sa aral at pananampalataya. Bago ako magtapos, bago tayo mag-iwahiwalay, inaanyayahan ko po kayo mamayang 7:30 ng gabi hanggang 9 o'clock sa programa po namin ni kapatid na Benny Filomeno, anak ni Camino, yung programa naming Ang Nasusulat Ministry. Subaybayan niyo po sapagkat napakaganda ng aming tinatalakay doon. Maganda po mamayang gabi, may kinalaman po sa 7 trumpeta ng Revelation o ng Apokalipsis. So, kung meron po kayong katanungan, huwag po kayong mag-atubili, huwag kayong mahiya. Magpadala lamang kayo, i-chat nyo lamang po sa akin ito. At lalabas naman ito sa screen at mababasa ko. May nagtanong na po sa akin. At sasagutin ko po sa part 2, kung loobin ng Panginoon ay bukas po ng ganun ding oras. So maraming salamat. Kaibigang Ibrahim, maraming salamat din at naway napanood mo ito. At sana ay magkaroon tayo ng comparison study. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Samahan niyo po ko sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat sa inyong gabay at patnubay at sa maliwanag na pag-aaral na ito naway naliwanagan ang bawat isa po sa amin. Nawa ang katotohanan ito na may kinalaman sa tunay na kalagayan ng aming Panginoong Kristo na yung isinugo na tumubos ng aming kasalanan ay mapasa puso po namin magpakailanman. Paglingkuran namin kayo na may pananampalataya at samantalang kami naglilingkod, Ama, kami naway inyong patawarin sa lahat po ng aming pagkukulang. At ang aming mga kaibigan at mga kapatid, mga kasambahay o kamag-anak o sila mismo ay meron pong mga karamdaman, idinadalangin po namin sila sa inyo, Ama. Sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, kung paano po kayo nagpagaling dito sa ibabaw ng lupa nung kayo narito. Kami po ay kumakatok sa pintuan ng inyong mga langit. Dalawin niyo po ang inyong mga anak na may karamdaman. Ipuin ninyo ng inyong mapagpalang kamay. Ibago niyo po sila sa banig ng karamdaman upang ang mga taong ito ay makapaglingkod po sa inyo. Maraming salamat po. Nawa ang bawat sambahayan na aming kinakatawanan ay pagpalain niyo po at kami ingatan sa COVID-19 sa mga sakit na kumakalat sa buong sanlibutan. Ang gabay nawa ng iyong mga anghel at ang patubay po ng Espiritu Santo ay kamtin ng bawat isa sa amin, sapagkat ang lahat ng ito'y dalangin po namin sa matamis na banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po. Bukas po ulit, part 2, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral na ito. Maraming salamat po and good night.